Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang sulat mula sa isang napakahusay na gabay. Isipin nyo, ito ang kanyang huling liham sa kanyang mga kaibigan at punong-puno to ng mga importanteng aral para sa isang matagumpay na buhay. Paano kaya kung iisipin natin na yung pag-grow natin, yung pagiging mas mabuting tao, ay parang pag-akyat lang sa isang hagdan? Bawat araw, isang hakbang pataas. Sige nga, tingnan natin kung ano ba tong special na hagdan na to. So sino ba tong guide natin? Walang iba kundi si Apostol Pedro, isa sa mga pinaka-close na kaibigan ni Jesus. At ngayong matanda na siya, isinulat niya yung mga pinakamahalagang aral na natutunan niya para ibahagi sa ating lahat. At bakit ba natin siya dapat pakinggan? Kasi hindi ito basta-basta kwento. Nakita niya mismo with his own two eyes yung mga kamanga-mangang bagay. Hindi ito katang-isip lang. Ayan, yan mismo yung sinabi niya. Ang linaw, di ba? Ang punto niya. Yung mga payo ko, totoo to. Galing to sa isang taong personal na nakasaksi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, mapagkakatiwalaan natin yung gabay niya. Okay, so ready na ba kayo? Silipin na natin yung pinakamalaking ideya ni Pedro. Itong spesyal na hagdan na tutulong sa atin para mas mapalapit sa Diyos at syempre para maging mas matatag. Ito yung 8 baitang ng hagdan. Ang pinaka-foundation, syempre, pananampalataya. Mula dyan, dinadagdagan natin ng kabutihan, yung paggawa ng tama. Sunod, kaalaman, para mas maintindihan natin siya, tapos pagpipigil sa sarili. At habang umaakyat tayo, idadagdag natin yung pagtitiyaga, pagmamahal sa Diyos, kabaitan sa iba, at sa pinakatuktok, ang pag-ibig para sa lahat. Bawat hakbang nagpapatibay sa nauna. So, ang pinaka-key dito, alam niyo kung ano? Hindi tayo dapat tumitigil. Itong paglalakbay na ito, tuloy-tuloy lang dapat ang pag-akyat. Ang goal ay umakyat ng umakyat. Isang hakbang, tapos isa pa. Laging pataas. Siyempre, ang tanong, paano natin aakyatin ang ganyang kataas na hagdan? Dito na ngayon pumapasok yung sekreto na ibinahagi ni Pedro. Hindi pala natin kailangang gawin to ng mag-isa. At ito na nga yung sekreto, na parang math ng Diyos. Yung parte natin, simple lang, addition. Dagdag lang tayo ng dagdag, ginagawa natin yung part natin na umakyat, pero yung parte ng Diyos, grabe, multiplication. Kinukuha niya yung maliit nating effort, tapos pinaparami niya through His grace and strength. At anong resulta ng partnership na to? 100%. Siguradong sigurado. Tinitiyak sa atin ni Pedro na sa tulong ng Diyos, hindi lang to posible. Garantisado raw na kaya nating maabot yung tuktok ng hagdan. Okay, so far so good, no? Pero may isang malaking panganib na kailangan nating malaman. Isang bagay na kinakaharap ng lahat ng umaakyat sa hagdang na to. Ito yung tanong, paano kung sa gitna ng pag-akyat natin, bigla nating inalis yung tingin natin kay Jesus? Siya na nagbibigay sa atin ng lakas. Ano kayang mangyayari? Ang resulta? Simple lang, pagkabigo. Kapag sa sarili na lang nating galing tayo umaasa, doon na tayo nagsisimulang dumulas. Lahat ng pinaghirapan nating akyatin, pwedeng biglang mawala. Ganito kalala yung sitwasyon ayon mismo kay Pedro. Nagiging bulag daw tayo. Nakakalimutan natin yung partnership natin. Nakakalimutan natin kung sino ba talaga yung nagpapalakas sa atin simula pa lang. Kaya yung pag-focus sa kanya, yan ang number 1 rule sa pag-akyat. So, kumusta naman yung guide natin na si Pedro? Natapos ba niya yung sarili niyang pag-akyat? Tingnan natin kung paano niya tinapos ang kanyang paglalakbay. Kasi, mahalagang tandaan, si Pedro, hindi siya perpekto. Minsan siyang nadulas at malapit talaga yung naging pagkakamali niya. Pero yung pagkakamaling yun, may mahalagang rule yan sa pagtatapos niya. Hindi niya yon kinalimutan. Dahil sa pagsisisi niya at sa pagpapakumbaba na natutunan niya mula doon, naging mas matatag pa siya. Yon ang naging puhunan niya para harapin yung huling pagsubok sa buhay niya. At ito na nga, ito yung huling hiling niya bago siya mamatay. Isang hiling na nagpapakita ng lahat ng aral na natutunan niya sa pag-akyat niya sa hagdan ng pananampalataya. Bakit niya hiniling yun? Kasi para kay Pedro na minsan nang bumagsak sa hagdan, ang mamatay tulad ng kanyang Panginoon ay isang karangalan na pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Itong hiling na to ang kanyang huling hakbang sa hagdan, ang sukdulan ng kanyang pagpapakumbaba at pag-ibig. At sa ganitong paraan, matagumpay niyang narating ang tuktok. So, ayon, ipinakita sa atin ni Pedro ang daan.
Ngayon, ang tanong ay para sa'yo. Sa sarili mong paglalakbay, sa sarili mong hagdan, ano kaya yung unang hakbang na gagawin mo ngayon din?